nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran mayong aga good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. At daw na kita karon sang Martes, Hunyo 2, 2026. Mga biyan ini ang labing una sa limatanan ka Martes karon nga ika-6 nga bulan sang tuig 2026. Sa kinahanglan mangingkupod ninyo tubtob alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyong alaga JP Hervas. Sa aton mga suki tag palamati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Subong man sa aton mga abyan gikan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamyo tuman sa isa ka medayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nakatutok sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa sa Rango Batian Live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Live man kita nga masaksihan kag mapamatian pinagi sa official Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa aton nga pagpakalagad subong nga aga kadungan sang selebrasyon sang Pride Month. Maging kupod naton ang mga anay so GSC ambassador sang syudad sang Iloilo kag magapapili sa masunod nga search for the next so GSC ambassador diri sa Iloilo City. Ato hibalon mga biyan sa di lamang madugay ang kaimportansya sang pagsaulog sang Pride Month. Kag aton man kilalahon ang magapaindis-indis sa karon nga tuig nga pagpili sa masunod nga so GSC ambassador. Samtang magluwa sa Pride Month mga biyan, subong nga bulan sa Hunyo, pinasaulog ang National ICT Month. Dari mismo sa syudad sang Iloilo ginpili sa Department of Information and Communications Technology kung DICT. Gahiwaton mga biyan ang paglunsar sang National ICT Month. Mismo mga Undersecretary kag Assistant Secretary sang DICT ang nagpadulo mga biyan sa UPV Auditorium kahapon gadlaw para sa formal nga paglunsar sang National ICT Month. Ini ang mga pila sa pag-aistoryahan sa aton nga pagpakalagad subong iya nga adlaw sang Martes. Sa aton nga pagpanumbalik, mangin ko po na nato ng mga anay so GSC ambassadors sang Iloilo City para ipaalimton sa aton mga tagpalamati ang mga aktibidad nga ilagin preparar gagang ila sini nga mga programa subong nga Pride Month. Hindi kagiban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdom. Si Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A,
Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:16 sa aga sa gihapon nagapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Magan, as mentioned earlier, mangikupo natin sa atong pagpakalagad, subong aga ang mga tiglawas sang aton sining LGBTQIA plus community diri sa syudad sa Iloilo nga sa nagligad nga tinuig mga ginhingadlan nga mga SOGSC ambassador. We are lucky and we are proud nga makaupod subong aga kadungan sang pagselebra sang Pride Month si SOGSC Ambassador 2023 Max Kin Gomerdeliera kag si SOGSC Ambassador 2024 Miss Denver Tahanlangit. Max and Miss, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. So, may aga, good morning sa tanan nga tagpamati sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you so much, Sir JP, sa pag-invite sa amon diri. I think 3 consecutive years na no nga partner naton ang Radyo Pilipinas Iloilo sa aton nga Pride Month kag sa aton nga SOGSC Ambassador 2026. Ayun, Miss Denver. Yes, maayong aga sa tanan nga tagpalamati sa nga Radyo Pilipinas. And of course, maulanon subong nga aga pero isa ka madinuagon nga adlaw sa inyo tanan since we are celebrating Pride Month. Ayun. And speaking of Pride Month, Mix and Miss, ano bala ang Pride Month kag nga importante ang pagsaulog sini? Well, actually, sa history no, sa nga LGBTQIA+, sa pagpakigbato sa nga aton nga kinamatarong, ini tanan nagsugod sa tong 1969 kung sa diin ginpangunahan ini ni Marsha P. Johnson dito sa New York City. Before ini naging isa ka selebrasyon, isa ini ka dako nga protesta no sa pagpakigbato sa nga aton nga identity kag sa nga aton nga existence. Kaga subong tungod sa nga natabo nga na ina nangin isa ka
catalyst no para sa aton nga magpadayon sa aton nga modern nga movement sa pagpakigbato sa aton nga kinamatarong. So lain-lain ang rason kung nga gina-celebrate naton ang Pride Month. So gina-honor naton ang mga activist no nga una nga nagpakigbato sa nga o kung nagsugod sa sining selebrasyon. Ikaduwa, to celebrate our community and our identity no subong amo ina nga ang ginapadayon naton ang pagselebrar sang Pride Month. Grabe, di gali basta-basta ang inagyan no, sa mga nagduso sang sining aktibidad para lang makilala kag maselebrar karon nga tuig ang aton sining tuigan nga Pride Month. Ano wala ang mga aktibidad nga ginpreparar sang syudad para sa karon nga tuig nga Pride Month, Mixkid? So, ang celebration naton sang Pride yearly na ina diri sa may city and province of Iloilo. No, so this month, yala kita sang series of activities no nga para gid sa publiko kag sa tanan nga mga miyembro sang LGBT community. So, sa aton nga opening kita nga event ang sashing and press presentation sang SOGIE Ambassador 2026 kag opening sang Pride no pagahiwaton ini sa June 5 sa Iloilo City Hall grounds. So simultaneous ini siya nga event balot-balot kumbaga no, so masashing kita sang SOGIE kag mera kita sang third kind dance sports competition. So muna siya aton for the opening. Then nagapadayon ang aton nga paghatag sang free haircut and massage services sa may syudad sing Iloilo pagi sa aton nga OSGAPS program no. So liyag naton nga mapatahumon ang mga Ilonggo kag at the same time maghatag man sang dugang nga trabaho para sa mga miyembro sang LGBT community. And aside from that, meron man kita sang volleyball league, kabalo man kita nga ang mga miyembro sang LGBT mahilig gid sa sports no ilabi na gid sa volleyball. So mera kita sang volleyball league kag mera kita sang for the SOGIE Ambassador preliminary competition sa June 20 sa SM Iloilo Terminal Market kag ang highlights sang aton nga event amo sa June 27 sa SM City Iloilo South Point. So mera kita sang drag competition kag mera kita sang coronation ng SOGIE Ambassador kag ang pinakaimportante gid sa tanan ang aton nga ginapakigbato ang aton nga Pride March. Ayun. So, indeed, siksik, liglig at umaapaw ang mga aktibidad sa mga tuig. As to the search for the next SOGIE Ambassador, kaya amo gini ang unang daw na-mention kayo ng aktibidad. Ano bala ang mga responsibilidad sa mapilian nga mangin next SOGIE Ambassador? Dako gid no ang mangin na responsibilidad sa nga isa ka SOGIE Ambassador o kung sa masunod naton nga SOGIE Ambassador sang Iloilo. Kay ini siya hindi lang is not just about budget. No, dapat ma-advokasya ka nga ginadala, may ginapakigbato ka and ikaw ang mangin positive representation sa nga aton nga community. So dapat you are a person or someone who can speak for the people gid. Kag dapat aware ka kung ano bala ang mga issues nga ginapakigbato naton, ano bala ang mga causes nga ginapanindugan naton para sa aton nga komunidad. So again, ini hindi lang isa ka title, ini isa ka responsibilidad nga dapat panindugan especially sa aton nga komunidad. Ayun, more than the pleasure is the pressure to fulfill a duty no nga mangin inspirasyon man sa iban nga mga katapo sang LGBTQIA community diri sa aton nga syudad. And sa mga abangers naton, sino bala ang magapasakop, ano ang katuyuan sini, sino ang hiwaton ang mga main events gid sang sining competition. So sa aton nga SOGIE Ambassador, actually this is a good platform gid para mapaintindi naton sa tao no sa through SOGIE education nga ang SOGIE Ambassador pageant is not just para sa mga miyembro lang sang LGBT no. We encourage aton nga this is open to people of diverse SOGIE no. Pwede gid ka intra ang straight male, straight female kay we know nga tanan man kita may SOGIE. So that's why nga gina-encourage gid naton every year nga kung tani mayara man sang ma-join no nga straight female and male nga parte sa aton nga komunidad because sometimes mera man we can consider them as an aton nga ally no na nagasuporta sa aton nga advokasya kag ang katuyuan sang ini nga
nga pageant. Actually, it started sa 2023. So, ang katulad gid sini is mapa through SOGI education, gid ma-educate gid ang tao sa SOGI, no? Nakabaluman kita nga tanan man kita mayara sa SOGI, but again, hindi man kita kahambal lang or hindi kita kapilit sa tao nga ihambal niya sa aton, nga piliton sa naton, nga pamangkoton sa naton kung ano ang iya nga SOGI. Bangod niya na respeto man naton ina. But ang gusto lang naton nga ma-educate sila, awareness, no? SOGI awareness para malasan ang diskriminasyon, ang harassment nga katabo sa aton nga komunidad. And misconceptions. Yes. Oo. Kaya kung maghamba kita, kung makabati sila sang word nga o kung sang tinaga nga SOGI SC ang nagasulod sa ulo nila, it's just for members of LGBT or members ng LGBT. Pero actually ang SOGI ang ginapakigbato sin nga kinamatarong para sa tanan because tanan kita may identity. Ayun, sa mga previous nga mga runs ang kompetisyon nakita naton madamo sa mga professionals sa nagapasakop diri nagapakita kung ano ka mga empowered man kag inspiring ang mga nagapasakop sa sining pa-indis. And speaking of this support no sa aton sining mga komunidad, paano bala makapalabot sang suporta ang publiko? Mexican and Miss Denver. Okay. No, so sa aton of course sa publiko, makasuporta gid sila sa aton nga SOGI SC ambassador paagi no sa pag-attend sa aton nga SOGI talks. No, so we have different challenges, we have different events sa SOGI SC ambassador kagati nag-start kami sa podcast ba pinaagi sa pagpakilala sa aton nga ambassadors, ang ilang nga istorya, ang ilang nga experiences. And then today we are here sa Radio Pilipinas Iloilo no nga iluig man naton nga mabatian sa kahanginan ang advokasya kag sino bala o kung ano bala ang kinaiya sa tagsa-tagsa ka mga ambassador. And then next is ang aton nga SOGI talk. So mera kami sang schedule sang SOGI talk sa tagsa ka mga kabaranggayan because we believe nga dapat ang aton nga komunidad ginamatamat sa naton educate sa SOGI, no? So ang ina siya. Ayun. Miss Denver? Yes, ang aton nga Pride Month celebration, it is also to raise awareness about sa mga challenges nga ginatubang naton sa aton nga komunidad. And para naman sa publiko, pagpakita sang suporta, among itong gimension ni MX King Gomer de Liara sa pag-attend, but also to rally behind us no, sa sini nga kausa. Kay ini ang ginapakigbato naton, isa ini ka human rights o kung civil rights para sa tanan. So dapat magbuligay kita, magintindihanay kag maghatagay sa respeto. And for this year, kung hindi ko sila, siyang kandidata o kung mga contestants ang magpa-indis-indis to be the next sa SOGI SC Ambassador sa syudad. Yes. We have 9 contestants sa SOGI SC Ambassador 2026. Ayun. And speaking of the 9 contestants, mga biyan, sa atong pagpanumbalik, kilalahon naton ang magapa-indis-indis masunod nga pagpili sang SOGI SC Ambassador sang Iloilo City. Inikagban pang impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumdum. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:30 na sa aga. As mentioned earlier mga biyal, magikupo natin sa atong pagpangalagad sa bunga aga ang siyam ka mga contestants nga maisog nga nagbaton sa panghangkat nga mangin SOGIE Ambassador sang Iloilo City. Makaupod naton sa buong ang mga contestants kag isa-isa sila nga magpakilala kag ipaalinton sa aton ang ilang mga advokasya. Una kita sa kay sa aton sini nga abyan Sir Renzo Daiche. Yes po. Yep. Hi, good morning to all the viewers of Radio Pilipinas. Firstly, I want to say thank you for having us here and this opportunity. And just want to also to clarify that we have already shifted SOGIE from SOGIE SC, so we can include everyone because before it was SOGIE, then now we added SC as sex characteristics. So as Sir Gomer told earlier, everyone is welcome to join us next year or in the next pageant. Ayun. So sa mga wala pa nakakilala sa imo, sino bala ikaw kag ano gid ang imo sining mayor nga advokasya? Yep, I am Renzel Dicen. You can call me Renz. My main advocacy was promoting safe creative spaces. This is all about promoting safe, creative space for young queer Ilonggo, not only for the queer, but also to all of the people of all SOGIE. SC is welcome, and we need to push more to have a safe community where creatives can thrive, and also we can freely and safely express ourselves through art or through our skills and talents. Ayun. Mga biyan correction lang sa atong screen, it's Sir Renzo Dicen nga atong naka-istorya sa bunga aga. Masulod nato nga makilalahon si Sir John Ray Fulbuster. Pero antes na, Sir, nga ikaw ang deserving makaangkon sang titulo nga SOGIE SC Ambassador 2026. Yep, I can say that I'm deserving to be the next SOGIE SC Ambassador 2026 because a true SOGIE Ambassador leader is not only it's not only a title or a crown, but more on the responsibility because SOGIE SC Ambassador is not only like the pageant is di lang siya yung parang pageant lang na pagandahan, but we need to more to focus on our advocacy and give the message and educate people about the importance of knowing SOGIE SC and pushing it more to educate the young, and not only the young Ilonggos but all of the Ilonggos about the importance of SOGIE SC education. Thank you, Sir Renzo. Next na po nga makaupod sa atong pagpangalagad si Sir John Ray Fulbuster. Sir John Ray. Hello, good morning everyone. Kamusta ka mo dira? Charot. I am John Ray Fulbuster. I am loud, I'm queer, and I'm everywhere. Charot. Kamusta ka mo mayong aga sa tanan?
Sir John Ray, ang imo sining advocacy kag ano bala ang mga pagatutukan nimo bilang masunod nga SOGIE ambassador? Well, I am advocating for visibility and equal opportunity for people with disability and also part of the LGBT community. Ayun. And nga ikaw among all candidates or among all contestants ang deserving nga pagahingadlan nga mangin next SOGIE ambassador. Kapatigid ko nga ako ang next nga maging SOGIE ambassador kay ang laban ko diriya hindi lang niya para sa akon, para niya sa mga nakshis kung nga gapati nga mas hindi mo kailangan sang dako nga kwarta, sang dako nga impluwensya, basta may tagipusoon ka magbulig kag ipakita nga visible sila kag naiintindihan mo sila, amo ginayan tuod nga winner para sa akon. Ayun, congratulations in advance kag we look forward gid nga mangin madinalagon kamo not only sa title but sa opportunity nga mangin inspirasyon sa LGBTQIA community diri sa syudad sang Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:34 sa aga. Mag-aatag lang kita sa malipot nga panumdom sa ato nga pagpanumbalik duwa pagid ka mga bag-o nga mga contestants ang aton nga pagkakilalahon pagkatapos lamang sa malipot nga panumdom. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 sa aga, duhana ang aton sining nakilala, pito pa ka mga contestants ang makaupod naton sa mga aga sa pagpakilala sang ila kaugalingon kag pagpalabot sang ila sining nga mga bukasiya kag kun nga abala sila ang pinaka-deserving nga mangin next SOGIE ambassador sang Iloilo City. We have contestant number 3. Yes. So good morning everyone. My name is Wesley Diaz and I am advocating for WESH. Easy promise that no young person should navigate identity, confusion, and safety alone. Max Wesley, nga ikaw ang pinaka-deserving nga mangin isa ka next SOGIE ambassador sa Iloilo City. I deserve to be the next SOGIE ambassador of Iloilo because I am here not just only for myself, but I am here to all Ilonggo youth who've experienced sexual harassment, and I want to be their voice and to make a change in our society. Ayun, thank you for that powerful line. Next, we have contestant number 4. Hello po, no? So, maayong aga sa inyo tanan, malamig nga. Okay, so hello, malamig nga kagawon sa aton tanan, no? And of course, happy Pride. June 2 today, we should celebrate and speak our authenticity. I am MJ Magbano Baisa Gale, and I'm from the heart of Panay, which is the municipality of Cabatuan. Ayun, Max MJ, nga among all candidates, ikaw ang pinaka-deserving nga hingadlan nga next SOGIE ambassador sa Iloilo City.
Okay, so bali po, sir, even though nga each and every one of us, may lain-lain kami nga stories, may kinaiya kami nga amon sa amon nga advocacy, I believe nga ang akon advocacy, Abby, is I call it educare. So it's about SOGSE education nga ginaupod natin siya sa mga casual conversations nga may ari kita. So we don't just talk about the mainstream SOGSE education, but also the stories of the people nga included sa aton nga SOGSE, no? Kaya nagapati ako nga kada isa sa aton may SOGSE. Hindi lang ni siya para sa LGBTQIA+ community. Ikaw may SOGSE, ako may SOGSE, tanan kita may SOGSE. And dapat na mabalaan sang aton nga kinatawo kag sa bilog nga sosyudad. Kaya ang change gani is constant. And ang aton nga palibot nagabago, so need naton mabalaan ang aton nga palibot. So mahambal kung isa ako sa mga deserving nga madaog para sa as an ambassador. Kaya of course, ang akon nga advocacy nga ni, wala ko lang ni siya gintukod sang pag-join ko sa as an ambassador for SOGSE 2026. I have been doing my advocacy since I am also a teacher, Abby, sir. And I do promote good inclusive education when I am teaching, and I also want to make sure nga ang ako nga mga estudyante ka mga tao sa palibot ko maga-feel safe balin expressing themselves, showing who they are, and being, of course, authentic. Ayun. We heard ang mga eloquent, no? Kaga mga grabe nga mga answers ang aton sini nga mga contestants for the next SOGSE ambassador, telling us na kung ano sila ka-empowered kag ano kahanda nga mangin inspirasyon sa aton komunidad. Next, we have contestant number 5. Hello everyone. Wait lang. Yan. Hello sir, hello everyone. Isa ka mang inulano, no? Nga adlas tanan. I hope everyone is doing well and doing safe. And yeah, by the way, I am Dan Borse. I am a civil servant, a law student, and a drug artist, and now ready to be your next SOGSE ambassador. Ayun, we have Dan Borse sa aton sining studio mga biyan. And Max Dan, ano bala ang imo sining rason para ikaw ang hingadlan nga masunod nga SOGSE ambassador sang Iloilo City? Yes, sir, no. So, as a youth leader, kay isa ka advocate, I'm already immersing myself in our local communities where we hear stories of struggles and challenges ang ginaagyan sang aton nga mga people in our community. So I'm bringing in this journey not just my dreams and my vision, but rather their hope for a better future. That is why I'm bringing with me is my advocacy project, Project Pagtatap. It is about championing legal protection and economic empowerment for Ilonggos of diverse SOGSE. It has 3 core pillars. First, pagtatap sa kinamatarong, it is about policy lobbying through needs assessment so that we can be able to tailor fit our policies, our programs to the actual needs of our community. Second, isang atol pagtatap sa pangabuyan. It is economic empowerment pillar of my advocacy wherein we're going to provide opportunities. We're going to make our opportunities closer to the community so that we can be able to empower them to be able to sustain themselves and sustain their families. And lastly, ang aton pagtatap sa palaabuton wherein we're going to give educational support for Ilonggos of diverse SOGSE, especially mga students naton balang nga from low-income background. As someone who came from a low-income background and was able to have opportunities that led me here, it is now my responsibility to give back and pay it forward. Because I think that is the very essence of being a servant leader. And that is also the very essence of why I am here. And perhaps, sir, that is also one of the reasons why I should be your next SOGSE ambassador, because I am a servant leader. And I am here not just a voice that speaks or a figure that walks, but I am a force that creates a lasting impact for the community to remember. Because I am your next SOGSE that leads, serve, and inspired. Ayun. Thank you so much, Max Dan Bonse, from being an outstanding leader sa West Visayas State University, now vying to become the next SOGSE ambassador sa Iloilo City. Again, mga abyan, ang nabatian natin bagulang is not Max Wesley Diaz, but it's Max Dan Borse. And next we have contestant number 6. Hello everyone!
My name is Francesca Louise Chua, a proud transgender woman, and I am currently a third-year medical student, and I hope everyone is having a good day. And maybe no, ano ba ang advokasya ni Max Francesca? Yes. Thank you for asking. My advocacy is pride in practice, active acceptance within transgender youth in the medical and educational field. My advocacy stands for people who are being stopped in the gates of whatever school they are in because of their identity, real identity at that, because of their of the length of the hair or they dress differently. So I would want to stop that, and I want to advocate for inclusive policies for safety and safe spaces in all institutions. Ayun. And among all the 9 candidates, ikaw ang pinaka-deserving nga hingadlan nga masunod nga SOGIESE ambassador sa Iloilo City. I had a fair share of discrimination and misgendering, and I do not want my fellow brothers and sisters to experience that any longer, and that is why I am here. If I were to become the next SOGIE ambassador, I vow to educate each and every one of us here about the truth of us in the LGBTQIA+ community, and I promise to raise the flag and represent all the beautiful colors of the rainbow, because you have a seat on the table, because you deserve it. Thank you for the powerful lines, Max Francesca Chua. And now, let's meet contestant number 7. Mayong aga pumuluyo kag ang syudad sang Iloilo. My name is Francis Grandesa Palma, SK Chairperson sa Barangay South Baluarte, and the founder also sa Paglaom Youth Organization, where majority sang aton nga members sang ining organization is ang young members ng LGBT community, and I'm advocating for SOGIESE awareness sa aton nga youth sector, sir. And among all candidates, ikaw ang pinaka-deserving to be named as the next SOGIESE ambassador sa Iloilo City. As an SK chairperson and the founder of Paglaom Youth Organization, I already dedicated myself in serving and empowering young individuals sa amon nga komunidad, and nasugudan ko na ni ang ini nga programa nga kung sa diin nakapatigayon kita sang nagkalanglain nga mga aktibidad para sa ang inklusibo nga komunidad para sa aton mga kabataan. Kag ini nga rason ang gindala ko sa paginta sa kompetisyon ngini upang ipalabot nga ang kabataan kung kita magasugod sa pagtudlo sang kinamatarong kag SOGIE awareness sa aton mga kabataan, niyara kita sa komunidad nga kung diin diversity is celebrated, equality is upheld, and also para sa akon, if diversity is embraced, we can create a community where it creates hope, which means paglaom bala nga maka-change sang kabuhi sang tagsa-tagsa naton kapang mga pamatanon. Thank you so much for leading and inspiring the community sa mga pamatanon sa inyo sining lugar, Max Francis. Thank you and so next, we have contestant number 8. Hello, hi, mabuhay! My name is Kent Marcelo Gallardo, and I am your SOGIE Ambassador 2026 candidate. Next time, ano pala ang imo sining advocacy bilang isa sa mga contestants sa sining SOGIESE ambassador, kag nga ikaw among all contestants ang deserving na makakuha sa titulo? My advocacy is actually, I've been in the advocacy for almost 3 years by now. I have been in volunteer works in regards with SOGIESE and as well with HIV awareness. So my advocacy is actually Project Light, which means leading inclusivity, gender education, and HIV awareness, and the truth. So the reason why nga amo nga akon nga advocacy, it's because niya ako friend, no, that is very close to me who actually died because of HIV. So I'm really sorry, no, bago lang ko nag-ayo. So ang akon malang mahambal is this, no, sa when he died is that naglapta sa may speculation within our community nga kung diin nga gihambalan nga ay napatay siya base sa HIV, no, base sa HIV kag
higo di mga agi amo nang ila ginahambal, so that's why nga hate ko gid ang misinformation, no, wala imbes nga ibaloon nila what is HIV kay gitsindihon nila nagsugod sila sa isa ka chismis, which hindi ko gusto. As an educator, I believe gidya nga gusto ko tuod gid ang permi naton gina istorya sa iban nga tao, and that's why my advocacy focuses on educating all genders in all generations, mga bata, mga tigulang, no, about HIV awareness and SOGSC. Kay tungod nila ginapa itindi naton sa ila kung ano gid man ang tuod dira, kag hindi kita maghaka-haka lang sa aton nga kwan. So ang akon gusto is maka kwan kita sorry, lecture kita no sa aton nga kwan, maka-lecture kita sa different barangays, sa mga offices, sa mga eskwelahan that could really promote and to break the stigma surrounding HIV and SOGSC, and as well with the lives of the people within the LGBT community. Sorry. So, the reason why nga ako ang sunod nga SOGSC ambassador, it's because I am ready to fight for our community. I am ready to lead. I am ready to become the ambassador for the rainbow community. Thank you for sharing with us your powerful advocacy, no, kabay nga through your advocacy makita naton ang pagtapna na sa stigma against HIV and AIDS. Yes, thank you so much. There we have it, mga biyan. Last but not the least, no, completing the list of contestants for the next SOGSC ambassador is contestant number 9. Yeah, so I'm Chris Lawrence Salinas, all the way from the municipality of Abia, and I'm proud to call myself as a homosexual. So I've been an advocate for animals' rights, but it's really when we do training here in Office of LGBT in SOGSC ambassadors. So ginahambagin nila ang advocacy, dapat you really need to connect to the LGBT community in order you can inspire the part of LGBT community. So way back 2022, my ex or my best friend died because of COVID-19, and my another best friend died also for brain injury. So last month, my best friend died again for stage 4 liver cancer. So I always believe and learn from the training when creating an advocacy is not about the content. It's about the purpose that you've been seen or witnessed in your eyes. So right now, I am proud that I am fighting for pride in care, equal rights, and equal health for LGBT community, especially for those who has kind of cancer or mga nabatsaga nila sa kaugalingon nila nga that they cannot afford to do medication. So I am here, I'm standing, speaking in front of you, in order to open also the opportunity and door that the government should also listen to our voices, that our healthcare system should be more progressive and will be given the opportunity sa mga membro sa LGBT community nga mga hindi makahatag sa mga medication nga libre, hospital. So that's why I am here, not just only to show the beauty within my personality, but I will use this voice to create an impact in our communities. Thank you so much, Abian Chris. Lastly, nga ikaw among all candidates ang pinaka-deserving to be named as the next SOGSC ambassador sa Iloilo City. Yeah, so each and every one of us has a unique story and personality. So I cannot tell that right now I am really deserving. But we work hard for it every day here in the competition. But I truly believe that the person who deserves to win is the person who work hard for it and willing to continue the legacy of Office of LGBT and LGBT community in Iloilo City. And she has a conviction of heart and beauty that can also change or ignite change in our community. And I truly believe that I am him. Thank you. Thank you so much, Abian Chris, for sharing with us your advocacy and for sharing with us why you deserve to be the next SOGSC ambassador sa Iloilo City. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:52 sa aga. Kanwir, sa tanan nga mga contestants, kung basi pwede ka mo liwat makapalapit diri, no? Kag for the last time, makapakita sa inyo sining mga matahom nga mga nawong matapos nga ginpakilala sa aton ang mga advokasya nga inyo sining nga ginapakigbato to represent not only your community but to inspire all people regardless of your orientation,
you have the power to change or ignite change sa aton sining komunidad. Ayun mga biyan, we heard sang siyam ka mga contestants representing their stories from various walks of life. May mga estudyante kita nga nakaupod, young professionals, student leaders, youth leaders, na handa nga mangin masunod nga SOGSC ambassador sang Iloilo City. Suportahan ang ila sining pagpaindis-indis kag i-follow mga biyan ang mga updates sa next SOGSC ambassador 2026. Wala ita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad sa ngalagi lamang sa akon mga katuwang teknikal. Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Betita sa transmitter. Ako ang inyong nangin-alagad, JP Hervas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Mayong aga, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.